Sumisigaw sa sakit at desperasyon. Hindi ito ordinaryong apoy. May kasama itong Dao power ng isang Emperor Realm expert. Sino ka ba talaga? Hindi ka patatawarin ni Lord Heavenly Beast. Pagkasabi nito, naging abo ang gagamba. Ting! Tagumpay laban sa Ghost-Eyed Demon Beast. Nakatanggap ng 20,000 XP. May mga nahulog ding mahalagang item. Sa sandaling ito, si Yesia, naubusan ng lakas, ay bumagsak. Buhay ako, pero kailangan kong kunin agad ang mga gamit at items. Iniabot niya ang kamay para kunin ang mga ito. Ting! Nakuha, gold 15,000. Mana Crystal, level 15, X5. Poisonous Spider Core X5. Ghost-Eyed Demon Beast Crystal X1. Dahil sa matinding pinsala ng host, automatikong ginamit ang 10,000 XP para sa pagpapagaling. Natitirang XP, 10,000 puntos. Nagpapagaling. Kumpleto na ang pagpapagaling. HP restored 100%. Nagulat si Yesia sa nangyayari. Nasa loob ako ng system space. Pero bakit ganito kalawak ang system space na to, parang kalawakan? Anong nangyayari dito? Ibang-iba sa maliit kong system space dati. Ang system space, mula nang magbago ang mundo, bawat player ay may sariling system space. Ginagamit ito para makita at i-adjust ang stats at mangolekta ng gamit at items. Sino siya? Siya ba ang pinanggagalingan ng lakas ko? Account, Crimson Flame Emperor, max level. Crimson Flame Emperor. Sa loob ng mga kahon, napakarami pang ibang accounts. Welcome, host, sa King Account System. Sa system na ito, may hindi mabilang na King level accounts mula sa maraming laro. Maaaring gamitin ng host ang kanyang XP para i-unlock ang bawat King account. Dahil umabot na sa level 10 ang XP ng host, automatikong na-activate ang isang random account. Crimson Flame Emperor, level 10. Ibig sabihin, hindi nasayang ang 3 taon kong pagsisikap? Pero, sa pilitang kinuha lang ng system? Isang max level na King account? Hindi ba't parang instant power up na to? Ang Crimson Flame Emperor account ay nagsimula sa max level. Pero kailangan pa rin ng host na gumamit ng XP para itaas ang link level sa account. Mas mataas ang link level, mas malakas ang kapangyarihan ng account na magagamit. Suhestyon, mag-ipon agad ng maraming XP ang host para itaas ang link level. Naku po, sabi na nga ba't walang instant power up eh? Masyado lang akong umasa. Pero gamit ang kakayahan ng Crimson Flame Emperor account, hindi naman siguro mahirap makakuha ng maraming XP. Pero hindi pa rin ito sapat. Sa mundong ito, maraming dungeons, kilala man o hindi. Kahit mahalaga ang lakas, hindi nito kayang solusyunan ng lahat. Kailangan kong mag-isip agad ng pinakamagandang paraan para gamitin ang system na ito. Ang anyong ito sa harap ko. Siya si Crimson Flame Emperor. Isang max level expert mula sa ibang mundo. Pinamunuan niya noon ang kanyang angkan gamit ang Crimson Flame Power para pag-isahin ang mundo. Naging supreme being siya, tinawag na Crimson Flame Emperor ng mga sumunod na henerasyon. Max level, link level, 10, attributes, flame, dark, weapon, Leaf Shadow Extreme Sword, basic skills, flame, Crimson Flame /level 10, Nether Flame True Fire level 10, Crimson Flame Fire Dragon level 10. Special skills, Flame, Crimson Flame Domain level 10. Deep Crimson Star hindi pa unlock. Skills, Dark, hindi pa unlock. Account, Attributes. Tama, pagdating sa Earth sa All Era, naging importante ang elemental strengths and weaknesses. Kaya alam ko na ang una kong layunin. Magpa-level agad, mag-unlock ng mas maraming accounts. Bumuo ng isang King Legion na may lahat ng attributes. Sa ganitong paraan, walang problema sa attribute counters. May natitira pang 10,000 XP sa system. Maaari mong piliing itaas ang link level ng account o i-unlock ang ibang support skills. I-level up ang link level. Mas kailangan ko ngayon ng survivability at pag-unlock ng accounts. Yung skills, saka na. Nakumpirma. Account link level dagdag 2, kasalukuyang link level, 12. Dinadaluyan ng enerhiya ng system si Yesia. Ito, ramdam ko ang buong katawan kong puno ng bagong enerhiya. Tumataas din ba ang base stats ko? Buksan ang attribute panel. Swish! Lumitaw ang stats. Ano, bakit level 3 pa rin ako? Pinipilit ba akong magpanggap na mahina para makalamang? Bakit ang mahal? Ang boses na ito, si Fei Fei. Pagmulat ni Yesia, laking gulat niya. Nasa ospital ako?
Hindi lang gumaling ang HP ko, pati mga sugat ko naghilom. Pero, nanghihinayang ako sa 10,000 XP na nagastos. Sa labas ng pinto, umalingaw-ngaw ang usapan sa ospital. Doktor, sigurado ba kayo dyan? Bakit ganyan kamahal ang bayarin sa pagpapagamot? Ubo, ubo, Fei, huwag kang ma-excite. Hindi pa magaling ang sugat mo. Miss, okay lang kami. Pero base sa boses nila, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Kahit na gumamit pa kayo ng high-grade recovery medicine sa amin, hindi dapat umabot ng 500,000. Sandali, pakinggan niyo muna ako, pwede? Hindi niyo ba alam ang sitwasyon niyo? Lahat kayo sa pamilya ay tinamaan ng matinding lason mula sa isang elite monster. Kailangang gumamit ng espesyal na gamot para sa pangmatagalang treatment para tuluyang gumaling. Siyempre, pwede rin kayong pumili na magpagaling mag-isa. Ang resulta nga lang, habang buhay kayong manghihina, pero hindi naman kayo mamamatay. Pero yung dalawang lalaki, hindi sila kasing swerte. Kung hindi gagamit ng gamot, si Choco, 1 buwan na lang ang itatagal. Yung kasama niya, wala pang 1 linggo. Kayo na ang magpas siya. Si Yunfei, luhaan na. Umiiyak habang umuubo. Fei, huwag kang mag-alala. Hahanap si mama ng paraan sa pera. Kung hindi kaya, ibenta natin ang bahay. Mahina ka pa, huwag kang masyadong ma-stress. Hindi kailangang ibenta ang bahay. Iyon ang pundasyon ng pamilya natin. Pinaghirapan ni na mama at papa yun ang kalahating buhay nila. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng ibenta. Yung panggamot, ako ang hahanap ng paraan. Makakahanap ako agad ng sapat na pera. Pasyente, paano ka? Malala ang tama mo pero nakatayo ka? Kuya, bakit ka bumaba ng kama? Ubo, okay lang ako, huwag ka nang magsalita, Fei. Lalala lang ang sakit mo. Teka, yung lason sa katawan mo, bakit nawala? Ikaw ang pinakamatindi ang tama at lason sa inyong apat. Paano ka gumaling mag-isa? Hindi importante kung paano. Ang mahalaga, hindi ko na kailangan ng gamot, di ba? Ako na lang ang magbabayad. Magkano pa ang bayarin para sa kanilang 3, doktor? 300,000. Naisip ng doktor, ang batang to. Level 3 lang sa labas pero mas mabilis pang mag-recover kaysa sa level 60 na nakita ko. 300,000? Malaking halaga nga ito. Sige po, pakigamot na sila. Bigyan niyo po ako ng 1 oras. Makakahanap ako agad ng 300,000. Nakipagkamay si Yesia sa doktor. 1 oras para makahanap ng 300,000? Bagamat sa tingin ko'y imposible, bilang doktor, papayag akong bigyan ka ng 1 oras. Salamat po, doktor. Kahit na ugali kong mag-ipon, kulang pa rin ang pera ko, kahit isama pa yung nakuha ko sa pagpatay sa Ghost-Eyed Demon Beast. Ang pinakamabilis na paraan para kumita ay magbenta ng gamit. Ang pinakamahalagang item sa space ko ay itong rare level 18 mana crystal. Sana mabenta ito sa magandang presyo. Ang rare level 18 mana crystal, pwedeng i-trade. Ang mana crystals na may chance na mahulog pagkatapos talunin ang mga halimaw ay basic materials para gumawa ng magic equipment. Mas mataas ang level, mas mahalaga. Kung sa regular auction, magandang presyo ang makukuha. Pero masyadong matagal. Hindi aabot sa 1 oras. Isa pa, may level requirement sa auction. Para sa isang level 3 na martial artist tulad ko, wala akong karapatan. Kaya, ito na lang ang paraan. Naglakad si Yesia sa kalsada, dumaan sa mga eskinita, papunta sa isang lugar. Sabi-sabi, sa safety zone siyam, may isang lugar na hindi tumitingin sa level. Kahit sino pwedeng malayang mag-trade. Ang underground black market. Ang presyo ng mga items sa black market ay palihim na kinokontrol ng malalaking grupo. Masasabing magulo at mapanganib na lugar ito. Sa pintuan, may 2 bantay. Kung dati lang, hindi ako pwedeng pumunta dito mag-isa. Pero ngayon, isang matangkad na bantay ang nakakita kay Yesia. Hinto, anong ginagawa mo dito? Hindi ito lugar para sa mga batang tulad mo. Kung saan ka galing, doon ka bumalik. Alam mo ba kung nasaan ka? Lakas ng loob mong pumasok dito. Siyempre alam ko, walang pupunta sa black market para maglaro lang. Nandito ako para magbenta ng gamit. Hindi ba't ang black market nyo ay bukas para sa lahat na gustong mag-trade? Magbenta? Haha. Hindi kami tumatanggap ng gamit pambata. Alis, nandito ako, siguradong may dala akong magandang item. Padaanin niyo ako, nagmamadali ako. Magandang item? Biglang hinawakan ng matabang katabi ang damit ni Yesia. Anong magandang item ang meron ng isang bata? Alis na, wala akong panahong makipaglaro sa'yo.
Sandali, isang pandak na matanda ang lumabas. Tama ang sinabi ng kapatid na ito. Nagnenegosyo tayo para sa kita. Basta maganda ang item, kahit sino pwedeng mag-trade. Opo, opo, elderly. Hindi ko alam kung anong magandang item ang dala ng kapatid na ito. Maaari bang ipakita mo sa matandang ito para naman lumawak ang aking kaalaman? Sa wakas, may nakausap din akong matino. Sige po, tingnan niyo kung magugustuhan niyo ang item kong ito. Hinubad ni Yesia ang balabal at naglabas ng isang kumikinang na bato. Ito, isang rare grade mana crystal. Teka, isang level 3 na tulad mo, may ganito? Ang transaksyong ito, kailangan nating pag-usapan pa. Papasukin siya. Opo, ang underground trading hall. Ito pala ang black market sa mga kwento? Ibang-iba sa inaasahan ko. Mukha siyang bar. Madilim ang paligid, maraming bantay. Maraming sistema ng trading, at maraming nagaganap na transaksyon. Isang babae na may dalang alak ang lumapit at commended kay Yesia. Mukhang may diskarte ang boss dito para maengganyo ang mga buyer na gumastos. Isang malaking mama ang umakbay sa kanya. Isang level 3 na bata, ang lakas ng loob pumunta dito. Oras na para uminom ka ng gatas. Uwi ka na sa nanay mo. Haha, hoy, bata, benta mo na lang sa akin. Yang dala mo pambili ng pagkain. Tingnan ko nga kung anong kayamanan meron ka. Maging mabait ka ha. Mabilis na pumihilang isang bantay. Umalis kayo. Bisita siya ni elderly. Gusto niyo bang mamatay? Naisip ni Yesia, si Himing, representative ng Huangzing Corporation, ang naghahari-harian dito. Mukhang hindi rin mabuti si elderly, tumahimik ka. Gusto mo na bang mamatay? Sa VIP room. Kapatid, nandito ka na pala. Maupo ka. Salamat po. Diretsuhin na natin, okay? Negosyo lang naman to, pero kailangan kong linawin. Ang mana crystal mo, maganda nga. Pero level 18 lang naman. Kaya ang presyo, naisip ni Yesia, kakasimula pa lang, binabarat na ako? Sabi niyo diretsuhan. Pwede bang bawasan ang arte at dagdagan ang sinseridad? Level 3 lang ako, pero hindi ako tatanga-tanga. Alam ko kung sulit ba o hindi. Magbigay kayo ng presyo. Nagmamadali ako. Haha, interesante. Munting kapatid, kahit mababa ang level mo, hindi ka mahina sa dating. Kung ordinaryong mana crystal lang yan, mga 1 o 2,000 lang. Pero dahil rare yang sayo, bibigyan kita ng 100,000, 100,000? Haha, tunay ngang hindi negosyante kung hindi mandaraya. Tingin niyo ba sa akin, bata talaga? Kahit mas mababa ang presyo sa black market kaysa auction, itong mana crystal ko, kahit papaano, 200,000 ang halaga. 100,000 lang ang alok nyo? Paumanhin, hahanap na lang ako ng ibang magbibigay ng mas mataas na presyo. Tumayo si Yesia para umalis. Mukhang nagkakamali ka ng intindi, munting kapatid. Pagdating mo dito, ang pagbenta o hindi, wala na sa desisyon mo. Naisip ni Yesia, hindi ko makita ang level ng matandang to. Isa pa, wala pa raw tumatanggi sa gusto ng Huangzing Corporation. Hinaranggan ng 2 bantay ang pinto. Ito ba'y, sapilitang pagnanakaw? Gusto nyo ng away? Sabi nila, sa black market, pwedeng lumaban. Gamit ang Crimson Flame Emperor account, siguro makakatakas ako. Pero kahit makatakas ako, hindi rin ako makikinabang kung gagawa ako ng gulo. Maantala lang nito ang pagpapagamot kina Feifei at Mama't Papa. Heto ang 100,000. Inihagis ng matanda ang pera sa mesa, nakatitig kay Yesia. Para sa isang batang tulad mo, malaking halaga na yan. Payo ko sa'yo, maging matalino ka. Kunin mo ang pera at umalis. Kung hindi, ito lang ang mapapala mo. Ano ba yan, agad-agad, kailangan ng dahasin. Nakakainis, wala bang account sa system na pinakamayaman sa buong mundo? Flap, ang tanyag na Huangzing Corporation, binubuli ang isang level 3 na bata. Nakakahiya naman. Isang nakamaskara, matipunong tao ang pumasok. Ginoo, narinig kong may magandang item dito kaya napadaan din ng munting binibini para makisaya. Si Mokea, level 20. Siyang mismo pala ng Hanmo Corporation. Anong ginagawa niyo sa magulong lugar na tulad nito? At inaagaw niyo pa ang negosyo nitong matanda? Inaagaw? Huwag kang gumamit ng ganyang salita. Ang patakaran sa black market, patas na kalakalan. Kung sino ang may pinakamataas na alok, sa kanya mapupunta. Mas matanda ka sa akin, dapat mas alam mo yan, di ba? Tumahimik ang matanda. Naisip ni Yesia, Mokea, parang narinig ko na ang pangalang yan.
Munting gwapo, interesado ako dyan sa rare mana crystal mo. Bibigyan kita ng 300,000. Ibenta mo sa akin. Ano, 300,000? 200,000 lang ang hinihingi ng batang to, tapos 300,000 ang alok mo. Anong ibig mong sabihin? May pera ako, kaya pwede akong maging pabigla-bigla. Hindi ako tulad ng Huangzing Corporation yun na pati gamit ng level 3 na bata, gusto pang nakawin. Gumastos ng dagdag 100,000 para ipahiya ang Huangzing Corporation yo. Sa tingin ko, sulit ang negosyong ito. Ikaw, Tara na. Ingat po kayo, elderly. Sa susunod na may ganitong pagkakataon, tawagin niyo ako ha. Naisip ni Yesia, narinig kong laging magkalaban ng Huangzing at Hanmo dito sa safety zone Siam. Hindi ko akalaing masasaksihan ko ngayon. Nakatulong pa sa akin. Kung ganun din lang pala ang gagawin niya, pasalamatan ko na lang ang magandang binibini. May iba pa akong gamit dito, baka interesado ka? Wala na. At hindi mo kailangang magpasalamat. Ginamit ko lang ang pagkakataon para ipahiya ang Huangzing. Walang kinalaman sa'yo ang ginawa ko. Nagkataon lang na nandyan ka. Ibigay mo ang pera sa bata. Yung mana crystal, kayo na bahala. Itapon nyo na lang. Opo, young miss. Pagkatapos magbilin, malamig na umalis si Mokea. Haha, ang supladang young miss. Pero kahit ano paman, itatatak ko sa isip ko ang utang na loob na ito. Sa loob ng kwarto sa ospital. Doktor, gaano pa katagal ang gamutan niya? Sa ngayon, mahirap sabihin. Narinig ko, hindi pa raw nagbabayad ng hospital bills yung mga pobreng yan. Bakit nandito pa sila? Hepe, nakabayad na sila ng emergency fee. Pero yung hospital fee talaga. Galit na hinawakan ng Hepe, director, ang kwelyo ng doktor. Anong ginagawa mo? Nagpapatakbo tayo ng ospital, hindi charity. Itong mga kama na to, hindi pa bayad ang gamot sa kanila. Pero sabi ng anak nila, hahanap daw ng pera. Hintayin na lang kaya natin? Hintayin. Malakas na sinampal ng Hepe ang doktor. Nasisiraan ka na ba? Isang level 3 na martial artist, bata pa, saan makakahiram ng 300,000? Itong nutrient solution na to, rare item to. Kahit ibenta nyo pa ang nanay at tatay nyo, hindi aabot sa presyong yan. Gusto nyo pang magpagamot? Hepe, pakiusap, maghintay pa po tayo sandali. Si kuya, lumabas para maghanap ng pera, malapit na siyang bumalik. Maghanap ng pera? Ang nag-iisang ospital sa safety zone na ito, hindi para sa mga ordinaryong tao lang. Kung walang pera, umuwi na kayo at maghintay ng kamatayan. Huwag po, malakas na itinulak ng Hepe si Yunfei. Sakto namang dumating si Yesia. Sinipa niya ang pinto ng kwarto. Tigil, sino ka para sirain ang pinto ng ospital? Bayaran mo yan. Ang nag-aapoy na mga mata ni Yesia, puno ng nakakatakot na aura, tumitig sa Hepe. Kanina, ginamit mo ba ang kamay na yan para saktan ng pamilya ko? Ano? Anong? Si Yesia. Isang tingin lang, parang nasusunog ang braso ng Hepe. Kamay ko. Anong nangyayari? Sumisigaw sa sakit ang Hepe habang tumatakbo palabas. Fire extinguisher, nasaan? Tulong. Gamutin niyo ako. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit biglang nag-apoy ang kamay niya? Kahit may karapatan siyang paalisan kami, sinaktan niya ang pamilya ko. Hindi ko yun palalampasin. Ito'y maliit na parusa lang. Huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng dagdag 10,000 bilang pambayad sa gamot niya. Kung mabuti lang siyang doktor na may malasakit tulad ninyo, hindi sana nangyari to. Siyempre naman, dapat lang sa Hepe na yun. Pamangkin lang siya ng hospital director pero bastos at pera lang ang nasa isip. Marami ring kasamahan namin ang naiinis sa kanya. Ngayon, masasabing nak-arme siya. Hindi na siya magiging masama ulit pagkatapos nito. Kinuha ni Yesia ang isang bank card at ibinigay sa doktor. May 310,000 dito. Pwede na bang ipagpatuloy ang gamutan ng pamilya ko? Siyempre, makakaasa ka. Ang ospital namin, kahit umuupa lang, hinding-hindi mandaraya. Makakatanggap ng pinakamagandang gamutan ang pamilya mo. Salamat, doktor, sa pagtitiwala at pagbibigay ng oras sa akin para makahanap ng pera. May utang na loob ako sa inyo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Trabaho ko lang to bilang doktor. Naisip ng doktor, hindi lang nagpagaling mag-isa mula sa debuff, nakahanap pa ng 300,000 sa maikling panahon. Interesante ang batang to. Sorry, kuya, hindi ko naprotektahan sina mama at papa. Kung hindi lang ako nasa weekend state, huwag mong sisihin ang sarili mo, tanga. Ako ang nahuling umuwi kaya nahirapan kayo. Huwag ka nang mag-alala ngayon.
Nakakainis. Kung hindi ako tinamaan ng debuff na to, makakasali sana ako sa dungeon competition ng Academy bukas. Plano ko pa namang manalo para gamitin ang premyo para guminhawa ang buhay ng pamilya natin. Pero ngayon, hindi na ako makakasali. Hindi ko makukuha ang premyo, tapos may utang pa tayong 300,000. Dungeon competition? Yung taunang dungeon competition ng eskwelahan. Narinig kong malaki ang premyo. Oo, tama. Sabi-sabi, tinaasan daw ang premyo ngayong taon, 500,000 na. Kaya isang taon akong naghanda para dito. Pero, 500,000. Fei-Fei, magpagaling ka lang dyan. Yung pera, ako na ang bahala. Ang premyong yan, sigurado akong makukuha ko. Kinabukasan, sa academy, mga estudyante, maligayang pagdating sa taunang dungeon competition ng Bakhan Academy. Kumalat na sa academy ang balita tungkol sa premyo ngayong taon. Gusto kong sabihin sa inyo, totoo ang mga chismis. Ang premyo natin ngayong taon ay tinaasan nga sa 500,000. Depende sa pagkumpleto ng dungeon, may dagdag pang bonus. Wow! Ang galing! Bakit ang laki ng premyo ngayong taon? Dahil ito sa sponsorship mula sa Hanmo Corporation. Palakpakan natin sila para magpasalamat. Naghiyawan at nagbulungan ang mga estudyante. Siya ang young miss ng Hanmo Corporation. Ang ganda niya. Nakakasilaw ang kanyang aura. Tingin pa lang, natutunaw na ang puso ko. At, may maganda pa akong balita para sa inyo. Ang mananalo sa kompetisyong ito ay direktang makakapasok sa Mogang Combat Team ng Hanmo Corporation. Ang Mogang Combat Team? Yun yung top 10 ranked team sa mga dungeons. Mapabilang sa Mogang Combat Team, ibig sabihin, mas malapit na sa tagumpay sa buhay. Naku po, kumpara sa pera, ito ang mas malaking premyo. Narinig ko na noon pa na mahigpit ang kompetisyon sa mga combat teams ng mga korporasyon. Itong si Young Miss, gusto niyang pumili ng talento mula sa academy. Hindi ba masyadong nagmamadali? Pero wala naman akong pakialam doon. Ang target ko lang ay ang premyo. Kaya, ang dungeon para sa kompetisyon ngayon ay, ang Shadow Forest. Dungeon level 5 hanggang 10. Ano, Shadow Forest? Ito yung high-level dungeon ng academy. Isa pa, wala pang nakakatapos nito. Ang mga halimaw doon, pinakamababa na ang level 5. Yung final boss daw, Elite State, level 10. Ang average level nating mga estudyante, level 5 lang. Hindi ba't kamatayan ang pagpasok doon? Ang final boss ng dungeon ay ito. Ang level 10, Shadow Beast Demon. Tingnan nyo, Elite nga, level 10. Sino ang maglalakas loob na pumunta dyan? Sabi ko na nga ba't hindi libre ang ibibigay ng school eh? Level 10 Elite Shadow Beast Demon. Sakto lang para sa akin. Mga estudyante, huwag kayong magpanik. Ang dungeon ngayon, mahirap nga. Isa pa, ang mode ay dual mechanism, PvP dagdag PvE. Dahil dito, papayagan sa kompetisyon ang pagbuo ng team na may hanggang 5 miyembro. Nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante. Team, pwede palang magpabuhat sa malakas? Kung may team, hindi na mahirap patayin ang level 10 Elite Shadow Beast Demon. Pero, may PvP pa rin? Hindi ba't kailangan pang agawan pati halimaw? Kailangan pang mag-ingat sa ibang team na aatake? Tama, team-based plus 2 mode. Gusto ng school na sanayin ang ating combat skills at survival ability. Principal, paano kung manalo ang team? Haha, siguradong marami sa inyo ang may kaparehong tanong. Ang performance ay individual points accumulation. Pero ang contribution credit para sa pagpatay sa Shadow Beast Demon ay ibabase sa team. Mas mataas ang contribution ng team sa Shadow Beast Demon, mas malaki ang tsansang manalo ang team na yon. Naisip ni Yesia, hindi ako makakakuha ng parte sa panalo kung ganon. Pero pwede pa ring sumali para sa experience. Isa pa, para maramdaman nyo agad ang atmosphere sa battlefield sa PvP zone, kapag natalo nyo ang ibang team, malilipat sa inyo ang kanilang accumulated points. Ano, ang brutal naman. Hindi ba't parang hinihikayat nito ang pagpapatayan? Ngayon, idinedeklara kong, simula na ang kompetisyon. Naghiyawan ang lahat, sabik na sumali. Paano malalampasan ng ating bida ang dungeon na ito? Puno ng panganib ang naghihintay. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ang Shadow Forest Dungeon.